Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay pagtitiis, pag-asa at kalawalatian. Pagtitiis, pag-asa at kalawalatian. Para po sa mga tao, normal lang po na tayo ay sandaling maghirap. Alang-alang sa ating inaasahang higit na pakinabang. Halimbawa po tayo nag-aaral, po makatapos ng pag-aaral at kolehiyo, at maging isang matagumpay na profesional. Nagitiis ng hirap, pagod, kalungkutan, pumulila ang mga OFWs sa ibang bansa para may padala lamang na pera sa kanilang iniwan na mahal sa buhay. Napakahirap din ng mga magulang sa gawaing bahay, pagkatrabaho at pag-negosyo. May tiguyod lamang ang kanilang mga anak at magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Tinapilot ito mga minamahal sa atin bilang mga Kristiyano na tayo po'y handa at malugod na nagitiis sa pagsunod, sa paglilingkod at sa pagharap ng mga tukso, pagsubok at pag-uusig sa ating buhay. Sabi nga po ni Pablo sa Roma 8:18 ng Biblia, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi may hambing sa kalawalatiang mahayag sa atin balang araw. Kaya saan po natin mga minamahal na may pagtitiis sa ating kasalukuyang buhay. Ngunit yan po'y baliwala, mga ito'y baliwala, ku'y hambing sa kalawalatiang ating natanggapin kasama ang ating Panginoon. Sabi po ni Pablo sa ikalawang Korinto 4:17-18, ang bahagya at panandali ang kapigatiang diyaras namin ngayon ay magubungan ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita. At di sa mga bagay na nakikita, sapagkat pandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Mahal bilang mga Kristiyano, sa halip na tayo po ay manghina, malapaypay, discourage, luwa tayo po ay lalong tumibay at sumigla na may tiyak na pag-asa sa pagharap ng ating mga pagsubok sa ating buhay. Asap natin mga minamahal, hinarap na kalawalatiang nakahanda para sa atin. Maraming salamat po.